Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is invisibility. So, the doctrine of God's invisibility teaches that God's fully essence, His complete spiritual being, can never be fully seen or comprehended by human eyes. Through invisible, God graciously reveals Himself through visible, created things like nature, His words, and ultimately through Jesus Christ. This means that while we cannot see God directly, we can know Him truly and personally through His works and His presence in our lives. God's invisibility reminds us of His holiness, majesty, and mystery, inviting us to trust Him by faith beyond what our eyes can see. So ayon po sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, dumako naman po tayo sa katuruan. So, sinasabi po dito sa katuruan na sinasabi po dito na God is invisible but present. So, ang Diyos ay hindi nakikita ng mata, pero siya ay laging nandyan lang. So, kumbaga si Lord, kahit hindi siya nakikita, nandyan pa rin siya para sa atin. So, kahit hindi natin siya physically nakikita, kasama natin siya sa bawat araw. Hindi natin kailangan makita para maniwala. So, tulad ng hangin, hindi mo man makita, ramdam mo naman ang presensya niya. So, next is, God reveals Himself in Christ. So, ipinakilala ng Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ni Kristo. Si Jesus ay hindi lang tao, kundi siya ang pagpapakita ng Diyos sa mundo. So, kung gusto mong makilala ang Diyos, tingnan mo ang buhay, salita at gawa ni Jesus. So, next naman po is, so, sinasabi po dito na sinasabi po dito na God blesses those who believe. So, pinagpapala ng Diyos ang mga nanampalataya sa Kanya. So, ang tiwala sa Diyos ay hindi nasasayang kahit sa gitna ng problema. May kapayapaan, pag-asa at biyaya para sa mga tunay na naniniwala. So, next is, sa applications naman, put your faith in God and not in feelings. So, manalig ka sa Diyos, hindi lang sa emosyon mo. So, emotion come and go, pero ang Diyos constant. So, huwag gayaan ang mood of feelings mo ang magdikta ng faith mo. So, mas piliin mong magtiwala sa salita ng Diyos kahit minsan hindi mo feel. So, next is, know Christ in order to know God. So, kilalanin mo si Kristo para makilala mo ang Diyos. So, magbasa ng Bible, lalo na ang buhay ni Jesus sa mga ebanghelyo. Sa bawat turo at ginawa niya, doon mo makikita kung gaano kabuti ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. So, last is experience God, favor, and blessing. So, and lang po, maraming salamat.